Tayo ay manalangin. Pwede po tayong manalangin sa banal na Espiritu. Horabasika badaramasanda labasika daramakande ribisondo robosika dang rabasanggo kopraksika badarabakanda. Dinideklara namin, Panginoon, na lalo naming maintindihan ang iyong kapahayagan sa umagang ito. Pumunta kami sa lugar na ito para naming makilala ka ng lubusan, maranasan ang lahat ng tinapos mo sa krus ng Kalbaryo, at maging bahagi kami sa pagpapalaganap ng kaligtasan sa marami pang mga tao. Salamat po, Panginoon. Bawat merong problemang pumunta sa church na ito, sa araw na ito, makaranas ng solusyon sa kanilang mga problema. Salamat kung sila po ay may dalang mga panalangin. Salamat, sinagot mo na ang mga panalangin iyon sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Salamat po, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang kapurihan. Pinupuri ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po. Habang hinihintay pa natin yung iba. Praise the Lord. Sige, basa. 1, 2, 3. Mission Possible Part 3. So, ibig sabihin, may Part 1 yan, may Part 2 yan. Pag hindi kayo nakapakinig ng Part 1, nasa ating Facebook Live. So, ano po ba ang mission? Tingin po kayo. Ang mission ng Diyos, tingin po kayo sa akin, ang mission ng Diyos, iligtas lahat ng tao. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, sabi ni Pablo, ngunit ang regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan ito. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na para mamatay, kunin ang lahat at bayaran ang lahat ng ating kasalanan, ipako siya sa krus, pagkatapos ilibing, pagkatapos sa 3 araw ay mabuhay na magmuli. Sino mang sumampalataya kay Jesucristo ay merong buhay na walang hanggan. Amen ba? Tingin. Yun po yung mission ni Jesus. At yung mission ni Jesus, tinapos niya na. Tinapos niya na. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Tinapos niya na. Sabi ni John the Baptist, tingnan niyo si Kristo. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi ho mga Christian, hindi ho yung may mga religion, kundi yung sanlibutan. Yung buong mundo. So, yung mission ni Jesus na accomplished na. So, yung sino mang sumampalataya, hindi mapapahamak. Bagkus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit yung hindi sumampalataya, mapapahamak at makakaranas ng kaparuhusan. Amen. So, yan po yung mission ni Jesus. Tinapos niya, at kailangan nating ipagpatuloy para lahat ng tao talagang sumampalataya kay Kristo. Amen. Sabi ng Romans 4:25, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay nabuhay na magmuli para ideklara tayong pinatawad. Pag nanampalataya ka dyan, pinatawad ka na at meron ka ng buhay na walang hanggan. So, ang mission natin, yung mga tao pa sa paligid natin. Amen. Nandiyan po ba kayo? Tapos na yung mission na yan. Kailangan lang nating ipagpatuloy para marami ang maligtas. Tingnan niyo po ito. Sabi ng Genesis chapter 1, verse 1 to verse 5. Yung Bible po, hindi po to kwento ni David, hindi kwento ng sino mang tao. Yung Bible ay kwento ni Jesus. Naintindihan niyo po ba? Kwento po ng Diyos na nagkatawang tao.
Sabi diyan, nung simula, God created the heavens and the earth. Akala natin sa isip ng Diyos ay yung mundo at yung langit. Ang tingin natin yung langit ay yung lugar langit. Hindi po, sa Bible, ang language ng heaven, ang ibig sabihin ng heaven, yung hindi nakikita, unseen, hindi material, hindi nahahawakan. Kasi lagi po ang isip ng tao pag sinabing heaven, 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 lugar, building. Hindi po, immaterial, unseen. Yung Diyos ay nakatira doon sa hindi pwedeng i-approach na liwanag. So, unseen. So, ang ibig sabihin ng heaven dyan ay yung Diyos. At yung earth, tao. Yung Diyos, nagkatawang tao. Amen. Nandiyan po ba kayo? Divinity in humanity. Yun po ang ibig sabihin niya. Mamaya explain natin. So, in the beginning, God created the heavens and the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So, pag tinignan niyo yan, akala natin yung mundo. Hindi po. Hindi interesado ang Diyos sa mundo. Interesado ang Diyos sa tao. Amen. Ang importante po yung tao. Yung tao maligtas. Yung tao hindi pumunta sa impyerno. Yung tao hindi masumpa. Yung tao hindi mapahamak. Amen po ba? Hindi ho yung pera, hindi yung anumang bagay. Makamtan man natin yung kayamanan ng mundong ito. Ngayon, tatakbo ka naman at pupunta ka sa Amerika at dididimanda ka na, useless. May dalawa ka mang jet, may helicopters, useless. Tapos ang iyong kaluluwa naman ay itatapon sa dagat-dagatan, apoy ng impyerno, useless. So people, alam niyo po sa India, anong pinaka-hottest news doon sa India? Nilaunch na po yung iPhone 17. Nakapila lahat ng tao sa dami ng pera nila para makakuha lang ng iPhone 17. Baliw na baliw ang mundo. Pero hindi baliw sa kanilang kaligtasan. Out of stock na agad ang iPhone 17. My goodness. Amen po ba? Tingnan niyo po, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Ang tao na walang Jesus, tingin, ang tao na walang Jesus ay nabubuhay sa kadiliman. Amen. Verse 3, sabi, then God said, sabi ng Diyos, magkaroon ng ilaw. At nagkaroon nga ng ilaw. At nakita ng Diyos yung ilaw that it was good. And God divided the light from darkness. God called the light day, and the darkness He called night. So the evening and the morning were the first day. So makita sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Kasi yung tao, nasa kadiliman. So dinivide ng Diyos. Yung mga taong walang Diyos, ang tawag diyan, darkness. Yung taong walang pananampalataya sa gospel of light, they are in darkness. So dinivide ng Diyos. Walang taong pananampalataya, you will be condemned. You will be, mapapahamak ka. Pero yung taong tumanggap sa light, maliligtas ka. So tinan niyo po, unang araw, ang nasa isip ng Diyos, God will become man, and God will save human race. First verse of the Bible. The Bible is all about Christ saving the world. The Bible is about Christ becoming man to save the world. The Bible is about Christ saving man, died, and lived in the man. Heaven on earth. Ang ibig sabihin ng heaven on earth, God lives inside you. Amen. Hallelujah. Paano ho in-interpret ni John? Itong Genesis chapter 1. Sabi ni John, in the beginning, imbes na sabihin ni John, heaven, sinabi ni John, the Word.
Sa Lumang Testamento, si Jesus po nakatago. Sa Bagong Testamento, half of John, si John, yung revelation niya, yung heaven doon, yun yung Word. The Word. And the Word was with God. And the Word was, bang! The heaven is Christ, who is God. The Word became man to die for the human race. So that human race will be saved. Amen. Oh, this God, He was in the beginning. Sabi ni Moses, in the beginning, the heaven. This is the Word. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. Verse 4. In Him was life. So yung heaven is divinity, God becoming earth, becoming man, was in Him was light, and the light was basa. Hindi ko kayo marinig. The light of men, ang ibig sabihin, yung life, yung heaven, who is the Word, who is Christ, who become man, is the salvation. Yung light is forgiveness of sin, salvation of your soul, you having life, you will have eternal life. Jesus is the forgiveness, the life of the forgiveness of your sins. Jesus is the life that you will never be condemned. Jesus is the life that you will receive all the fullness of grace because of what He did on the cross. You see? And the light shines in the darkness. Hindi ho lugar. The shine in the light of the people. Tayo ho, dati tayo. Diba? We are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, called out of darkness into His light. The light, yung light ay gospel of Christ, gospel of grace. Who is Christ? Amen. Nandiyan po ba kayo? Sabi ng verse 7, verse 6, merong isang tao na sinugo ng Diyos, ang pangalan niya Juan. Itong tao na ito, sinugo para maging patotoo sa ilaw. At sabi diyan, that all through Him might believe. So yung ilaw, naging Him. Sino yung ilaw na Him? Hindi ko kayo marinig. Tatapusin natin hanggang verse 14. Ganyan ho magbasa ng Bible, ho. Mga taong medyo tamad-tamad magbasa, nahinto sa ilaw. Ano yan? Anong ilaw yan? Bulb, LED, araw. Kasi pag hindi ka marunong magbasa ng Bible at di mo alam yung interpret, anong klaseng ilaw yan? Generator, Meralco, Napocor, bulb, light. Ano yung sa... Hindi, yung may walang kuryente. Solar. Hindi ho yan. It's the gospel. Ang liwanag ng kapatawaran ng iyong kasalanan. Ang liwanag ng kagalingan ng iyong sakit at karamdaman. Ang liwanag ng iyong buhay. Ang liwanag ng iyong buhay na walang hanggan. Yun po ang ibig sabihin. Tingin, verse 8. He was not the light. Si John, yung mga pastor, hindi yan ang mga ilaw. Yung mga apostol, hindi yan mga ilaw. Huwag kayo masyadong sampalataya sa mga... Basta tayo, meron na tayong apostol sa simbahan na to, ligtas na tayo, papunta impyerno yun, pag ganun sinasabi. Si John ay hindi yung ilaw. Subalit sinugo para magpatotoo sa ilaw. That was the true light, which gives light to every man coming into the world. He was in the world, and the Word was made through Him, and the world did not know Him. So, ang ibig sabihin, this light, God created heaven and earth, that God will become man. Amen. Verse 10, He came to His own, and His own did not receive Him. Pumunta siya sa mga tao. Yung mga tao who is living in darkness, they did not receive the light. Disciples, context.
But as many as receive Him, the light. Tingnan po. Sila na tumatanggap sa Kanya. Sino yung sa Kanya? Binasa natin simula verse 1 hanggang verse 10. Yung salita. Yung ilaw. Yung buhay. Na sinabi ng Genesis, the heavens. Naging Him. As many as receive Him, to Him, He gave the right to become children of God to those who believe in His name. May pangalan yung ilaw. May pangalan yung Word. Binibigyan sila, yung mga tao, tatanggap sa ilaw na to, na buhay, na gumawa ng lahat ng bagay. Sila na tumatanggap sa Kanya. Bibigyan sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya pag nanampalataya ka na kay Jesus, sa ilaw, sa salita, sa Diyos, ikaw ay anak na ng Diyos. Sabihin mo, anak na ako ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ituro nyo sarili nyo, mga anak na kami ng Diyos. When He promised, all the promises of God is yes and mahirap mo ito alas sa tao talaga. Nakita niyo yan? To those who believe in His name, may pangalan. Sino ang pangalan ng Word na Diyos, na ilaw, na buhay? Ano ang pangalan? Sabi ng anghel kay Mary, Mary, ikaw ay manganganak ng isang bata at papangalanan mo siyang Jesus. He will save the people from their sins. Nakita niyo po, the Bible is all about Christ. Oh, verse 13, who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word became flesh. Nagkatawang tao yung salita. Heaven and earth. Si Jesus, yung Diyos, in-identify niya yung sarili niya sa atin. Yung Diyos nagkatawang tao para iligtas yung tao. Para yung tao makita yung liwanag na kay Jesus na ilaw, pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Naintindihan niyo na po ba? Hallelujah. Sabi ni Jesus, then Jesus spoke to them again saying, pakibasa niyo po yung kulay pink, malakas. Ako ang ilaw. Ang ibig sabihin, pag ako ang nanampalataya kayo sa ilaw na to, tinanggap niyo yung ilaw na to, mapapatawad ang kasalanan niyo, hindi na kayo parurusahan, hindi na kayo i-condemn. Ako ang ilaw ng mundong nabubuhay sa kadiliman. He who follows me shall not walk in darkness. Ang ibig sabihin ng darkness, mga taong walang Diyos, mga taong hindi na nanampalataya sa Diyos, mga taong malayo kay Jesus. But if you believe, if you receive the light, you will have the light, basa, the light of boom. Magkakaroon kayo ng liwanag ng buhay. Amen. Ano po ang liwanag ng buhay? Buhay na walang hanggan, buhay na malusog, buhay na malakas, buhay na pinatawad. Ito po, sabi ni Jesus kay Paul, Paul, pumunta ka. Ipuproklama mo ako, Paul, para mabuksan ang mata ng mga tao in order to turn them from, basa, from darkness to light. Paul, gagamitin kita, i-preach mo ako.
Para yung mga tao na sa kadiliman ay mapunta sa kaliwanagan. Ano po? Para yung mga taong hindi pinatawad ang kasalanan, mapunta sa kapatawaran ng kasalanan. Para yung mga tao na walang buhay at buhay na walang hanggan, mapunta sa liwanag ng buhay at buhay na walang hanggan. Para yung mga tao may sakit, mapunta sa liwanag ng kanyang kagalingan. And from the So yung darkness, pag wala kang Diyos, ang meron ka, power of Satan. Pero pag may Jesus ka, you are in the light, you have God. Do you understand that? Tapos sabi niya, that they may receive the forgiveness of sins and an inheritance among those who are made saints, sanctified by faith in Christ Jesus. It's all about Christ. O ito, paano? Sabi ni John, sabi ni Peter, pinisend ko sa inyo. Sabi ni Peter, kayo ay mga piniling henerasyon, royal priesthood, holy nation, His own special people, that you may proclaim, para maiproklama nyo ang mga kapuri-puri niya. Kay siya na tumawag sa inyo sa kadiliman. Into yung Diyos mismo tumawag sa iyo mula sa iyong buhay na makasalanan, buhay na bagsak, buhay na may sakit, buhay na walang kapatawaran ng kasalanan, para dalhin ka sa kanyang kagilagilalas. Sabi niyo, kagilagilalas na liwanag. Ibig sabihin, kagilagilalas na kapatawaran ng kasalanan. Kagilagilalas nang wala ng sumpa. Kagilagilalas nang wala ng kapahamakan. Kagilagilalas ng buhay at buhay na walang hanggan. Wow! Beautiful! Amen ba? Di ko kayo marinig. Darkness, light. Darkness, light. Ito ang sabi ni Paul. Makinig po kayong mabuti. Sabi diyan, yung Diyos, yung mga isip ninyo, binulag ng Diyos ng mundong ito. Sino yung Diyos ng mundong ito? Si Satanas. Hindi siya nakikita. Hindi rin siya nahawakan. Para, ano siya? Katuruan siya, religion siya. So, yung mga pinaniniwalaan natin, kausap ko yung pinsan ko. Sabi niya, Kuya, anibersaryo ng kamatayan ni Tio, ngayon, ng tatay ko ngayon, kasi yung paborito kong Tio. O bakit? Magpapamisa kami, magpapadasal kami, at magpapadasal kami ng ganito, magtitirik kami ng ganito. Eh, sabi ko sa niya, alam mo, nung dito yung tatay mo, siniran ko ng siniran kay Jesus yan, at si Tio, nasa langit na yan. Pero kuya, kasi nakagista na dito. Wala. You see, the God of this age has blinded the mind of the people. Yung mga hindi naniniwala. Tingin, those people are in darkness. Nasa dilim. Mga taong hindi naniniwala, kasi naniniwala naman kami kay Jesus eh. May puon nga kami. Hindi nga yun eh. Hindi yun ang paniniwala. Naniniwala nga kami tuwing January nga eh. Pupunta akong Quiapo. Mali nga yun. Kasi yung Diyos hindi nagkatawang bato. Hindi nagkatawang kahoy. Nagkatawang, wala na siya ngayon. Basa. The light of the gospel of the glory of Christ. Siya yung light, liwanag ng Diyos na nagkatawang tao na matay para sa ating mga kasalanan. That's the glory, the light of the gospel. Who is imahe ng Diyos ay magliwanag sa kanila.
For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservant for Jesus' sake. Nandiyan na kayo? So, in-interpret ni Paul na sinabi ni Moses, yung heaven and earth, nabi ni Jesus yung heaven and earth ay siya na ilaw na nagkatawang tao. In-interpret ni Paul, siya yung gospel of Christ, siya yung gospel of grace. Amen. Tingin po kayo, lahat kayo may buhay na walang hanggan. Lahat kayo may liwanag na ng buhay. Lahat kayo may buhay, may liwanag na ng kapatawaran ng kasalanan. Kaya ang mission natin para sa iba. Maawa naman kayo sa iba. Tayo, okay na tayo. Solve na tayo. Eh, yung nanay nyo, tatay nyo, tiyahin nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, kaibigan nyo, kapitbahay nyo. Yun ang mission natin. Next month, magtuturo ako ng Rapture Second Coming. Si-series ko rin. Si-series din natin. Gusto niyo ba yun? Oh. For it is God who commanded light to shine out of darkness. Sabi ng Genesis, let there be light in the midst of people who are living in darkness. Yung mga taong hindi nananampalataya. So yung gospel, pag pinreach mo yan sa mga taong hindi mananampalataya sila. Dati tayong nasa darkness, right? When we hear the light of the gospel, which is the glory of Christ, we believe. And we have been called from darkness to His marvelous light. The marvelous light is the gospel of Christ. The light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Kaalaman ng kaningningan ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Para umaalis tayo, wala na tayo sa kadiliman. Amen. Hallelujah. O, tingnan niyo po ito. Verse 2 na tayo. 1 to 5, tapos diyan sabi, verse 2, the earth was without form and void, darkness was on the face of the deep. So yung tao, wala po. Nasa kadiliman, walang pag-asa, walang buhay. Nung bata ako, gusto ko pong maging abogado, gusto ko pong maging general, gusto ko pong maging lahat. Kaya lang mahirap po kami. Sobrang hirap. Pakahirap ng buhay. Grade 3 pa lang, namatay na nanay ko. Grade 5 ako, namatay na yung tatay ko. Sobra, nakatira po ako sa orphanage. Hirap. Namumulot ako ng pagkain, namamasura ako ng pagkain. Sobrang hirap. Pag pumapasok ako ng elementary, may uniform. Wala akong uniform. Nakapantalon ako. Yung pantalon, ninirab ko pa doon kung saan ako nakatira. Sa bahay ng kaibigan, ng kaklase ko. Napakahirap. Ang notebook ko po, isang piraso. Niregaluhan lang ako ng talino kasi honor student ako eh. Sobrang hirap. Nag-pray na ako. Tapos sa pari pa ako nakatira. Ang hirap pa rin. Sabi ko, meron bang Diyos? Diyos por santo, magpakilala ka sa akin. Pag hindi kita nakilala, dalawa lang pupuntahan ko. Sementeryo o hospital. Bakit to? Tingin pa kayo sa akin. Sabi ko, pagbaba ko sa jeep, hold up na ako. Ayoko pong mamatay ng dilatang mata. Ano yung dilat ng mata, hindi ka nakakakain, ando ka na lang sa isang gilid ng kanto, ganun. Namatay sa gutom. Ayoko nun. Gusto ko naman magpakamatay. Ayoko naman makita ko, wasak yung mukha, wasak yung ulo. Kawawa naman. Kaya sabi ko, magpakilala ka, Panginoon. Magpakilala ka, may Diyos. Dinala ako sa kaklase ko, yung kaklase ko pastor.
O, 32 years ago na ho yun. 33 years ago. May 4 na ho akong anak. Graduate na lahat. Yung isa nagbo-board exam ngayon. Amen. Wala akong pag-asa yung tao. Hindi binigay ng Diyos si Jesus, hindi binigay ng Diyos yung Espiritu ng Diyos. Tingin, para iligtas tayo, hindi para pagyamanin ka. Hindi binigay yung Jesus, hindi binigay yung banal na Espiritu para tumalino ka. Kundi iligtas ka. At gamitin ka para magligtas ng tao. Si Steve Jobs, yung gumawa ng iPhone, sabi niya, hindi ako niniwala. Tingnan mo, yaman ni Steve Jobs. O lahat ng iPhone ngayon, no? Patay na si Steve Jobs. Alam niyo sabi ni Steve Jobs? Hindi ako naniniwala sa Diyos. Yung mga mahihirap na yan, pigment lang yan ng imagination nila na mayroong Diyos para ma-alleviate yung kanilang kahirapan. You read. Steve Jobs yaman, namatay sa cancer. Sabi ni Mahatma Gandhi ng India, hindi tayo niligtas ng Diyos, hindi binigay yung banal na Espiritu para maging moralist ka, maging moral na moral, maayos na maayos sa tao. Hindi. Si Mahatma Gandhi, napaka-moralist, napakabuting tao ni Mahatma Gandhi. Pero hindi siya naniniwala kay Jesus. Gumawa pa nga siya ng religion. Binigay si Jesus, binigay ang banal na Espiritu para iligtas tayo at sabihin din sa maraming tao, manampalataya ko kayo kay Jesus. Naintindihan niyo po ba? 33 years ago, wala na ako si Pastor, magpapakamatay na nga ako. Tingnan niyo po, binigay ng Holy Spirit para yung tao alisin sa kadiliman, sa kawalang pag-asa ng buhay, dalhin sa kaliwanagan, kaligtasan ng buhay. Amen? Tingin po kayo, nung dumating si Jesus para sa atin, iligtas tayo. Nung namatay si Jesus at nabuhay na muli, bumalik si Jesus ay sumasa atin. Pangalawang pagbabalik ni Jesus, babalik siya kasama natin. Una, dumating siya para sa atin. Bumalik siya, nabuhay siya magmuli at bumalik siya para mabuhay, tumira sa atin. Pagbalik niya, babalik siya kasama natin. Naintindihan niyo po ba? O, tinan niyo po ito. Sabi ni Jesus, mananalangin ako sa Ama. I will pray the Father. He will give you another helper. Sa Greek, ibibigay niya katulad ko para mabuhay siya with you forever. Pag sinabing abide, para siya ay mag-rest sa'yo, tumira sa'yo forever. So, sino daw yung ibibigay niya? The Spirit of Truth, the Holy Spirit, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him. For the Holy Spirit dwells with you and will be in you. Yan ang sabi ni Jesus. Pagbalik ko ha. Tapos sabi ng verse 18, I will not leave you orphans, I will come to you. Sabi niya, iiwan ko kayo, tapos I will come to you. Kasi si Jesus is the unlimited Jesus in the form of the Holy Spirit. Tapos sabi niya, verse 23, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him. We will come to him. Jesus and Father, which is the Holy Spirit, will come to him and make our home with him. Inside you is the fullness of deity of God, which is the Holy Spirit. The person of God
nabubuhay na sa inyo. The moment na nampalataya kayo kay Jesus. Tingnan niyo po ito. Sabi ng Colossians 1:27, to them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is, basa, Christ in you. Sabi ni Jesus, yung Holy Spirit will live for you, in you forever. The Father and me. So it's Christ in you. Si Kristo na sumasa inyo. O, tinan niyo po, sabi ng 1 Corinthians 6:17-19, but he who is joined to the Lord is one spirit with him. Sa Tagalog, ngunit siya na nakipag-isa sa Diyos ay isang, ilan? Dalawa o isa? So yung Espiritu ni Jesus, si Jesus na nasa inyo. Pag kayo ay sumampalataya sa Panginoon, heaven, o tingin, heaven and earth. Tingin, God in man. Ulit, sabihin nyo, God in man. Tingin kayo sa akin, where is God now? In you. Ang mga tao, kaya maraming Christian, wala lang. Nagiging Christian lang, basta wala lang. Ang alam lang, nanampalataya kay Jesus. Pero pag hindi mo alam na yung Diyos nakatira sa iyo, pag hindi ka nagre-recognize niyan, wala kang knowledge yan, kasi walang panahon, lagi na mag-disciple o umatin sa simbahan, wala lang, para ka lang Christian. Alam mo yun? Pag dumating ka sa mga problema at pagsubok ng buhay, bagsak ka. O tingin, sabi dito, layuan ninyo ang pakikiapid. Ang bawat kasalanang ginagawa ng tao ay sa labas ng katawan, ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Sabi ng verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay banal na dako ng banal na espiritu na nasa inyo? Sabi ng English, your body, basa, 1, 2, 3. Oh, ano ho yung katawan nyo? Templo, nasaan yung Holy Spirit? Nasa langit? Nasa corner ng simbahan na ito? Nasa gilid? Sabi ng isang pastor, mga kapatid, i-welcome natin yung Holy Spirit. Nararamdaman ko sa 4 na corner ng simbahan na ito. Saan mo mababasa yan? Nasaan ho yung Holy Spirit? Sa mga nananampalataya, sa mga born again, sa mga Christian, nandoon, nakatira yung Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Amen? Come, Holy Spirit. Yan, gusto natin kinakanta. Fall afresh on me, fill me with welcome into this place. Mali. Once you believe in Christ, the Holy Spirit lives in your body. Pag hindi mo alam yan, amen. Kaya nandyan yung Holy Spirit para i-minister sa'yo lahat ng tinapos ni Jesus. O pag hindi mo alam yan, pag may sakit ka, wala, hindi mo kasi alam eh. Pag in danger ka, hindi mo alam, kasama mo yung Holy Spirit eh. Takot na takot ka. Pinangungunahan ka ng utak mo kaysa ng Diyos na nakatira sa'yo. Andyan po kayo. Kung hindi pa yun enough, sabi dyan, and what engagements has the temple of God with idols? Basa, yung kulay pink. 1, 2, 3. You are the temple of the living God. Mababasa nyo sa Genesis hanggang Malakay. I will dwell in you, walk in among you, I will be their God, they shall be my people. I will dwell. Ang ibig sabihin, mananahan ako sa kanila, lalakad kasama nila, ako ang magiging Diyos nila,
at sila ang aking magiging pamilya. So nasaan ang Diyos sa inyong buhay? Pag nasa trabaho kayo, nasaan yung banal na Espiritu? Kasama nyo. Amen. Hallelujah. Oh, tingin. Sabi ng Romans 5, now hope does not disappoint us because, basa, has been, who was given to us. Hindi ka kulang ng love. Kasi nga hindi mo alam. Minsan lungkot na lungkot. Kaya kung nadadala ka ng emosyon mo, na-stress ka, at sasabihin mo, wala na nagmamahal sa akin. Yung asawa ko, kontrabida pa. Kasi you don't know who you have. The love of God, who is Christ, who is the Spirit, was poured out. Nasa inyong buong pagkatao. Amen. Nandiyan po ba kayo? Kaya ito, hindi na to. Rest time. Sasabihin ko, okay lang. God loves me. He lives inside me. Hindi ka ma-stress. Kahit mga kaibigan mo na pinagtitiwalaan mo, pinagtaksilan ka, tinaguan ka. You don't care. What you care? Basta ligtas ba sila? Because hindi ka kulang ng love. Umaapaw yung love ng Diyos nakatira sa'yo. Naintindihan niyo ba? Paano ka malulungkot? Paano ka madidepress? If you know the love of God has been, sabihin niyo, has been given. Oh, ibig sabihin niya, nandyan na sa'yo. Past tense na yun eh. Hindi, it will be given. It has been given. Who was given. So when you believe the gospel, pag naniwala kayo kay Jesus, pag naniwala kayo sa light, you are full of love. Amen ba? O tingin. So hindi kayo kulang sa love. Tingnan nyo katabi nyo. Loveless ba yan? Hindi. He's full of love. She's full of love. Next, hindi ka kulang ng faith. Sabi diyan, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by, basa, in, sa King James, faith of. So hindi ka kulang sa faith. We believe in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ Jesus, not by the works of the law, but for the works of the law, no flesh shall be justified. Verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in. Who is the Holy Spirit that is living inside you? Christ. The Spirit of Christ. Si Jesus na unlimited is the Holy Spirit living inside you. Faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen. So hindi ka kulang sa love. Hindi mo lang alam. Ngayon, alam mo na. Kulang ka pa ba sa love? Kulang ka ba sa faith? Love and faith is living inside you. Amen. Amen. Kaya pag hindi mo nararamdaman, ito ang susi. O, makinig kayo, ha? Sagot, Patrick. Ano, Patrick? Amen. Yes, Patrick. Pinagpalang lubos. Oh, tingin.
Pag hindi nyo nafe-feel yung love ni Lord, hindi nyo nafe-feel na yung love pala nakatira sa'yo, kulang ka sa love, galit ka na, napipigil ka na, naiinis ka na. Parang, ano ba yun? Magkakasakit ako, mamatay yata ako, may cancer. O, pag nagpipray ka dun sa tao, sabi niya, ganito, sabi ni Jude, but you, beloved, building yourself up on your most holy faith. Verse 21 muna, keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So anong gagawin mo? Pag lagi mong gusto ma-feel that you are the love of God, you have the love of God, that you have the faith of God, what will you do? Malungkot ka. May malungkot na tao. O paano mo i-share? Malungkot ka, parang wala na nagmamahal sa'yo. Parang wala kang faith. Hindi, nandyan yung faith. Gusto mo ma-build yan? Gusto mo ma-stir up yan? Praying in the Holy Spirit. Horabasika, badarabasika, dalamakanda, mamaya-maya. Feel mo, wow, parang pogi-pogi ko, ganda-ganda ko. Kasi the Holy Spirit, Christ in you, is telling you, hey, I'm here, I love you. Kahit iwalay ka na sa ganito, mahal kita, huwag ka nang mahal kita. Alam mo ba, wala na kang magagawa kundi mahal kita. Batadan, mahal kita. Alam mo ba, praying in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. You build the love of God. You build the faith who is Christ in you. Amen. Sabihin niyo, hallelujah. My goodness. Oh, rabasika, badarabakan, darabasika, darabahan. Ano ba yan si Pastor? Laba. Balaw. Hindi o yun. Amen ba? O, tinan niyo po ito. Malapit na po akong matapos. Ay, salamat. Matatapos na. That the God of... Dumadalangin ako sa inyo na ating Panginoon sa Kristo, ang Ama ng Kalawalatian, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu. Sabihin niyo, ang Espiritu. Ang Espiritu ng karunungan at kapahayagan sa kaalaman sa Kanya. So yung Espiritu, who is Christ in you, ipapaintindi sa iyo ng Diyos. Hindi si Pastor. Si Pastor na sa akin si Jesus, sa akin yung Espiritu, para ipaintindi sa inyo. Sa inyo yung si Kristo, yung Holy Spirit, para maintindihan nyo yung pinapaintindi ng banal na Espiritu kay Pastor, para maintindihan nyo. O alam nyo na, sino yung ilaw? Hindi yung nanay mo. Kaya pasalamatan natin si Mother. Alam niyo po ang aming mami, ang ilaw ng tahanan. Ay, sa Bible ba yan? Puro. Pinapalitan lahat. Ang ilaw ng tahanan si Jesus. Kasi yung nanay niyo hindi makapagpapatawad ng kasalanan at hindi mamamatay para sa kasalanan niyo. Mamahalin kayo niya, alagaan kayo niya, pero hindi yan mamamatay sa iyo yan, pero hindi makakapagbayad ng kasalanan ninyo. Hindi rin yan makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Sino lang yung light na meron nun? Hindi ko kayo marinig. Jesus! Si Jesus. Nawawala. Artus, kiisap mata na tong mic mo. Dinadalangin kong maliwanagan ang mata ninyo at mata ng isipan ninyo. Remember, dito po sa isip. Yung simbahan, hindi po ito concert hall. Hindi rin po ito entertainment. Hindi kayo pumunta dito para kilitiin kayo at i-entertain kayo. Dito, tuturuan kayo kung sino si Jesus at anong meron kayo sa Kanya.
Pag hindi nyo nalalaman yan, at punta lang kayo ng punta dito, wala naman kayong alam, useless ang pagpunta nyo. Useless, nagpapagod tayo para lang ano. Sabihin yung apostol maganda, pogi. Tapos kayo, gagaling nyo, no? Nagbubulahan lang tayo rito. Ano to, lokohan? O, tingin. Dinadalangin kong maliwanagan ang mata ng inyong isipan upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagkatawag at kung ano ang yaman ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Sa inyo, sabi ni Paul, gusto ko malaman nyo lahat ito. Mabuksan ang mga mata ng isipan ninyo. Kasi pag nalaman nyo to, tingin. Meron na kayo niyan, maraming tao wala niyan. Maawa naman kayo sa kanila. Idinadalangin kong malaman ninyo kung ano nakakahigit, nakadakilaan ng kanyang kapangyarihan patungkol sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng lawak ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Tingin. Sinasabi ni Paul, gusto ko malaman niyo kung sino yung nakatira sa inyo at kung anong klaseng kapangyarihan meron kayo dyan. Yung kapangyarihan na si Jesus, yung Holy Spirit na nakatira sa inyo, kayang pagalingin ang lahat ng sakit ninyo. Nakatira sa inyo yung kagalingan nyo. Yung kagalingan, hindi natin na hinahanap. Nakatira na sa atin. Di ba Jesus is the healer. Where is Jesus now? Kaya pag nagpipray kayo, horabasika darabasangga badang warang. Lahat ng demonyo ng sakit sa katawan mo, ipa-flush out ng banal na espiritu na nakatira sa inyo. Amen. O, tingin. What is the exceeding greatness of His power? Ang ibig sabihin ng power, dunamis. Dunamo. Power ni Jesus. Power ng lahat ng tinapos ni Jesus. Power ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. According to the working of His mighty iskos. Yung mighty iskos, tapos power, kratos. Yung kalakasan ng Diyos. Yung abilidad ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos nakatira sa inyo. Yung love ng Diyos, yung pananampalataya ng Diyos nakatira sa inyo. Nakatira sa inyo. Amen. Tapos sabi niya, which He worked in Christ when He raised Him from the dead. Paano binuhay ng Diyos si Jesus sa mga patay? The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives. Where? Inside you. Yung power na pwedeng buhayin ang patay nakatira sa inyo. Ulitin ko, yung kapangyarihan na nagbuhay sa patay, nakatira sa inyo. So lahat ng patay sa katawan nyo, mabubuhay. Pag 58 years old na kayo, ganito pa rin ang tsura nyo. O, yung mga kontra, pakihagis sa labas yun. Ito, may kumukontra pa dito. Ngiti si Monica, pakilabas na ito. Amen. Hindi, ang dami kasi mga born again, wala lang eh. Akala, feel na feel yung Diyos, pagtaas ng kamay, tuwan-tuwan, oh, sarap ng praise and worship. Ano nga yun? Anong effect nun? Anong effect nun? Yung praise and worship ba power? Sabi ni Paul, Romans chapter 1, verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, which is the light of the glory of Christ, which is the light of the glory of the gospel, and the face of Christ, is the power of God who lives inside you. That's the power. Tino kong concert kasi feel na feel ko si Lord. Feel na feel si Lord.
Andiyan ba kayo? Si Lord na yung kantahan at si Paul yung concert. Sabi ko nga, nung dumating pa si Jesus, meron siyang worship team. Pag hindi niyo nakita kay Jesus, huwag niyong paniwalaan na yun yung totoo. May worship team ba si Jesus? Meron ba siyang worship song? Meron worship leader? May drummer ba? May guitarist ba si Jesus? O pag wala kay Jesus, huwag niyo masyado kayong sampalataya sa mga bida-bida niyo, yung mga banda eh. Wala akong pinaparinggan. Pinaparinggan ko lahat kayo, kasama ko. Naintindihan niyo ba? Wala pong power yun. Gawin niyo na lang, enjoy nyo, at sabihin niyo, wow, okay yan, very good. O yun, that's it. Pero yung, pag sila kumakanta, paano ako dinadala sa langit? Hindi mo alam, impyerno yun. Kasi wala sa Bible yun. Naintindihan niyo ba? Oh, last. Tapos, tuloy ko. So, yung kapangyarihan na yan nakatira sa inyo. Oh, verse 21. Doon siya higit na nakataas sa bawat pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan, at paghahari sa bawat pangalang pinangalan. Ito hindi lamang sa kapanahunang ito, kundi sa darating pa. So, yung Espiritu ng Diyos, which is God, which is the power of God, is over all the power of the devil, of the demon, nor any power in this world. Hindi pwedeng talunin yung power na yan na nakatira sa inyo. Power ngayon at power na darating pa sa mga panahon. At ang lahat ng mga bagay, ipinailalim niya sa kanyang mga paa at pinagkaloob sa kanya na maging ulo ng lahat ng mga bagay para sa iglesia. All things to the church. Ikaw po yung church. Nasa ilalim ng kapangyarihan mo ang lahat ng demonyo. Demonyo ng sakit, demonyo ng cancer, demonyo, lahat ng kademo-demonyoan at kademo-demonyitahan. Nasa ilalim ng banal na espiritu na bubuhay kay Jesus sa mga patay na nakatira sa inyo. Amen po ba? Kaya every time you're praying in tongues, you are... tapusin ko na po. So last Sunday, sinabi ko sa inyo, pagbababa na yung banal na espiritu, nandun sa inyo, dinadamitan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Dinadamitan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Anong klaseng kapangyarihan? Yung binasa ko kanina, sabi niya, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Yung strong is in dunamo. Yung strength ni Lord, yung kalakasan ni Lord nakatira sa inyo. Yung working of God's complete power, which is kratos, nakatira sa inyo. His might, which is iskos, the Lord's ability, yung abilidad ng Diyos, nakatira sa inyo. Nandiyan po ba kayo? Minsan may ginagawa ko, sabi ko, paano ko kayo gagawin to? Pipray lang ako, sige. Bigla papasok ko, ganito gawin mo. Dati, pag binubuksan namin yung gate, nakahalubil, nakaganyan yung screen na, tataas mo muna, gaganon mo pa ba? Napupunit naman ang kapatid ko madalas. Sabi ko, paano ba? Oh, ito gawin mo, Nesto. Tang. Oh, di pag bukas namin ng gate, kasama na siyang nakabukas. His ability. His strength. His complete, ano yung power? Tingin, yung complete power. Tingin kayo sa akin. Yung power na si Jesus, pag humawak sa may sakit, yung may sakit gagaling. Nakatira sa inyo. Bakit kung tamad nyo mag-pray ng may sakit? Nakatira sa inyo. Yung kapangyarihan ni Jesus na pagpagaling ng may sakit, nakatira sa inyo. Yung kapangyarihan ni Jesus na magpalayas ng demonyo, nakatira sa inyo. Pagdating sa langit, magsisisi kayo. Nagsisisi talaga kayo. Bakit? Sayang. Hindi ko man lang nagamit. Paano? Hindi nyo ginagamit eh. Nandyan ba kayo? Yan, lahat ng power na yan.
na kay Jesus nakatira sa inyo. Jesus who is the Spirit. So, ma-activate nyo lang yan. Every time you pray in tongues, you pray in tongues, you pray in tongues, you pray in tongues. Ma-activate mo lahat yan. Tinuro ko yan last week. Balikan nyo na lang po. At pag down na kayo, o tingin, dito na ako matatapos, down na kayo. Sabi ni Paul, kay Bishop Timothy, kay Pastor Timothy, naalala ko, Bishop Timothy, Pastor Timothy, naalala ko, ang pananampalataya mong walang pagkukunwari na unang ganahan sa iyong Lola Loida. Sino yung pananampalatayang walang pagkukunwari? Si Jesus pa rin yun. Nakakatira sa inyo. Naalala ko, yung pananampalataya mong walang pagkukunwari ng unang nanahan sa lola mo na si Loida at sa nanay mo na si Eunice. Natitiyak kong nananahan din ito sa iyo. Verse 6. Dahil dito, pinaalalahanan kita na pagningasin mong muli, pagbagahin mong muli ang kaloob ng Diyos. Anong context? Ano yung kaloob ng Diyos na sinasabi? Sabi ng verse 5, ano daw yung nandun sa Kanya? Balik. Ano yung nasa loob ni Timothy na nasa lola niya at nasa nanay niya? Pananampalataya. Paggalawin mong uli. Paggalawin muli si Jesus sa iyo. Paano daw? Sabi niya, ang ibig sabihin sa Greek word ng to stir up, azoporeo, ibig sabihin to keep in full flame. Pagningasin mo. Pag-apuyin mo. Tingin, pag-apuyin mo. Lahat ng nasa iyo, pag-apuyin mo yung kapangyarihan ng Diyos, pag-apuyin mo yung abilidad ng Diyos, pag-apuyin mo yung kalakasan ng Diyos na nasa iyo, pag-apuyin mo yung love ng Diyos, pag-apuyin mo yung pananampalataya ng Diyos na nasa iyo, pag-apuyin mo! Sabihin, pag-apuyin. Jesus! Walang kaapoy-apoy. Pag-apuyin. So, sabi ng pastor, pag-apuyin nyo! Aras! Marios. Nagpapawisan na ako dito, pati singit ko. Tapos kayo, kabuhay-buhay. Lagi mag-pray, ha? Kung brang sa kabadarang, barabang, darabakan. To keep in full flame. The gift. Ibig sabihin, pag-apuyin nyo. Paano mo pag-aapuyin? You pray in tongues. Ay, sorry. You pray in tongues. Sabi ni Jesus, si John the Baptist, babautismohan kayo sa tubig. Babautismohan ko kayo sa tubig. Sabi ni John the Baptist, ngunit may dadating sa akin na pati yung sandals niya, wala akong karapatang tanggalin. Siya ang magbabautismo sa inyo sa flame, sa fire. Stir up. Stir nyo yan. Pray in tongues. Sangga badarabakan. Amen ba? Amen po ba?